Alright, hi guys, good evening. So, this is Rebel Hope. So, matagal na yung YouTube channel ko, kaya lang hindi na ako nakakapag-upload. A long time ago na yung account. Kaya lang ngayon, dahil sobrang panggigigil ko sa China. At alam ko naman marami na dyan nang gigigil sa China. So, kaya naisipan kong gumawa ng reaction video. So, itong video na to ay galing kay John Reps. So, magre-react tayo ngayon sa mga ginagawang pambabraso ng China sa West Philippine Sea, no? Again, disclaimer, I do not own this video, so credits kay John Reps. Let's go. Doon, pag nakatalikod sila, susulpot namin para kami magnanakaw sa sarili ng atin. Matapos banggain ang barko ng China, ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, abay muli na naman itong sinundan ng panibagong panghaharas ng China. At isa na dito, ang pagpapaputok ng China. Panay naman ang putak ng China matapos dumaan ang barkong pangdigma ng Amerika sa dagat. Tingnan nyo, pag ibang bansa dumaan sa area nila, putak lang sila ng putak. Diba? Kasi alam nila hindi nila kaya eh. Okay, tuloy natin yung video. At na naghihiwalay sa China at Taiwan. Kahapon lamang ang BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama ang Philippine Coast Guard ay muling nagsagawa ng air patrol sa Subi Reef. At nang makalapit na ang eroplano ng Pilipinas ay sinalubong ito ng mga putok. So, guys, air patrol. So, ibig sabihin, nagpapatrolya lang sila dito within the vicinity ng Philippines, no? Hindi putok ng mga armas, kundi putok ng mga flares ng China. Gamit ang telephoto camera ay malapitang makikita mula sa himpapawid ang magkakadikit at hindi mabilang na mga Chinese militia vessels. Mayroon din ditong hospital ship at makikita rin dito ang mga naglalakihang istruktura ng China. Kaya ayon kay... So, yung lugar na to, no, malinaw na ginawa na nilang military base. No, hindi natin alam kung bakit nila ginawa yan. Siguro in the near future, gusto nila na mas malapit yung mga base militar nila, no, dito sa mga magkakadikit na bansa, no, Philippines, Vietnam. So may balak talaga silang palakihin yung territory nila. Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela na kasama sa air patrol. Talagang ipakita natin sa mundo to show that China is really not hesitating, no, to disregard the arbitral award, to keep on violating the UNCLOS. At mula sa Subi Reef ay lumipat naman ang BFAR at Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal at dito ay makikita na tila mahihirapan na ngayon ang Philippine Coast Guard na makapag-resupply sa BRP Teresa Magbanwa at malamang na posibleng kita niyo yung dami ng barko. Kakaroon muli ng harassment sa resupply dahil noong nakarang araw lamang ay mga rubber boat lang ang halatang binabarikadahan na talaga nila yung lugar eh. Nakapalibot, pero kahapon ay mga naglalakihang Chinese militia vessels at Chinese Coast Guard vessels na ang nakapalibot sa Teresa Magbanwa. Intention ng China dyan, no, tuluyang harangin ang effort ng Philippine Coast Guard na magdala ng resupply sa ating barko sa 9701. They're hoping na kapag napigilin na lang ang Coast Guard na magdala ng supply sa barko, it will force us na i-pull out. Ayon kay Tariela, hindi niya dapat magpakampante upang huwag makuha ng China ang Escoda Shoal na higit na mas malapit sa Palawan at para hindi matulad sa... Tama yan. Di talaga dapat tayo kampante kasi sa ating yan eh. Sa Pilipinas yan eh.
Mischief Reef na ginawang artificial island ng China na mayroong military base. Pero ang China ay muli na namang bumanat at sinabing tila permanente nang nakaistasyon sa Escoda ang isang barko ng Philippine Coast Guard na pareho sa ginawa noon ng Pilipinas kung saan isinadsad nito ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong Isa atin yun eh. Diba? International law ang nag-declare at ang nagsabi na sa Pilipinas yung mga area na yan. 1999, kaya sinabi ng China na dapat nang alisin ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda. Pero sagot ng Pilipinas ay mananatili ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda hanggat kailangan, lalo't karapatan naman ng Pilipinas na bantayan ang Escoda Shoal at nangangako ang Philippine Coast Guard na hindi nito ititigil ang mga legal na aktibidad ng gobyerno sa West Philippine Sea. At kahapon pa rin habang Tsaka in a first place, yung mga activity ng Philippine Coast Guard doon, ng Pilipinas, tulad nga nung sabi kanina sa video, legal yon. Legal yon. Hindi naman pupunta yung mga Pilipino dun eh. Yung Philippine Coast Guard at i-defend yun kung hindi sa atin yun. naglalayag ang dalawang barko ng BFAR patungo sa sandbar sa Pagasa ay gumawa ng isang delikadong maniobra ang isang Chinese militia vessels kung saan binuntutan at tinabihan nito ang BFAR vessels habang nagre-radio challenge ang China Coast Guard Vessels 5103. This is China Coast Guard Vessel 5103. Your vessels have entered the area near Chinese station Jiao. Sabi, sa kanila daw yon. Please abide by the rules of the People's Republic of China. Please abide by the rules of the People's Republic of China. Do not engage in illegal activities. Di ba? Please abide by the rules of the People's Republic of China. Sila lang ang may gawa. Di ba? Ito mga mongoloid ata itong mga to eh, no? Ang gagaling eh. Balak ata nilang bumuo ng ano eh, ng isang mundo sa kanila lang. Do not engage in illegal activities. China Coast Guard Vessel 5103. This is BRP Dato Sanday to ensure the safety and security of our fishing vessels and the natural resources within the Philippine EEZ over which the Republic of Philippines has sovereign rights. You must stay clear of our route. At pagdating ng mga barko ng BFAR sa sandbar kasama ang mga researchers at mga mamamahayag ay dito na nagpalipad ng helicopter ang China at nagpaikot-ikot sa taas. O, kita mo? Ina ng babraso talaga eh, no? Ay, anong gagawin ng helicopter dyan? Paikot-ikot lang. Tsaka parang yung vessel ng Philippines na binubugaw nila. Hindi naman yan pang-combat eh. Talagang tinatakot nila yung Pilipinas eh, oh. Kung nasaan ang mga tauhan ng BFAR at ayon sa report ay nasa 100 meters lamang ang baba ng lipad nito at bukod pa sa helicopter ay nag-deploy din ang China Coast Guard ng speedboat upang bantayan ang mga aktibidad ng Pilipinas sa lugar. Matapos yan ay ligtas namang nakabalik sa Pagasa Island ang BFAR vessels at mga sakay nito. Nagdagdami na yung mga barko nila dyan. Hindi na kami makapasok dyan sa mga bahura na Sanbar 1, Andy, Sanbar 2, 3 hanggang 4. Nahirapan na kami magpasok doon kasi binablock na nila kami dyan sa gitna. Yun ang pinakamahirap na namin. Ngayon, ninanakaw na namin yung sarili nating atin eh. Oh, tingnan nyo to. Isang pobreng mangingisda. Diba? Nawalan ng kita dahil sa ginagawa ng China, no? So dati siguro ang sarap ng pangingisda ng mga Pilipino diyan sa area na 'yan. Grabe. Sarap ko to. Pektosan eh. Kung wala si Rajan, kami nandun.
Mga Chinese no? Nakatalikod sila, susulpot namin para kami magnanakaw sa sarili ng atin. Atin man yan. Samantala, matapos maglayag ng mga barkong pangdigma ng Jerman sa pagitan ng Taiwan at China noong Lunes kung saan binalaan ito ng China, kahapon na isang barkong pangdigma naman ng Amerika ang naglayag. Guys, ito, napanood ko na yung balita na to sa ibang video dito sa YouTube. Na itong mga sasakyan na to dumaan sa Taiwan Strait. So, yung Taiwan Strait parang sa gitna siya ng China at saka ng Taiwan. So doon sila dumaan. Tingnan natin. Layag sa isang sensitibong strait na naghihiwalay sa China at Taiwan. Ayon sa pahayag ng US 7 Fleet, ang destroyer na USS Ralph Johnson ay naglayag malapit sa China at ito ay isa umanong paraan upang ipakita ang pangako ng Amerika na itaguyod ang kalayaan at paglalayag. Di ba? Ayan o. Teka lang, charge ko lang yung laptop at nalobat na. Hindi kasi ako ready talaga eh. Biglaan lang to eh. Nanggigigil kasi talaga ako eh. Tingnan mo, destroyer ng US, tapos 2 helicopter lang yung dumaan. Ba't hindi nila bugawin yan? Oh. Yan ang bugawin nyo. Diba? Di sa West Philippine Sea para kayong mga dragon eh. Para sa lahat ng mga bansa bilang isang prinsipyo at walang miyembro ng internasyonal na komunidad ang dapat takutin. Ngunit sinabi ng tagapagsalita ng PLA Eastern Theater Command na si Senior Colonel Lisi sa isang pahayag na iniulat ng Xinhua na sinusubaybayan umano nila ang pagtransit ng American. Kita mo, hanggang subaybay lang. Hanggang subaybay lang yung kaya nyong gawin. Samantalang dito sa West Philippine Sea, binabangga nyo yung mga barko namin. Grabe ba? Warship sa kanilang teritoryo at idinagdag na ang PLA Eastern Theater Command ay nananatiling nasa mataas na alerto at determinado. Siguro guys, ito sinusubaybayan lang nila gamit yung mga radar kasi di ba may mga radar yan. Kung pangalagaan ang pambansang soberanya at seguridad, gayon din ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang USS Ralph Johnson ay isang R-Labor class guided missile destroyer na kinomisyon noong 2018. Hindi basta-basta ang destroyer na ito dahil pagdating sa armaments ay nagtataglay ito ng isang 127mm MK-45 Mod 4 lightweight gun at isang 20mm palang Sewies gun at 4 na 12mm caliber machine gun. Sa missiles naman ay mayroon itong 96 total cells ng MK-41 vertical launching system, RIM 66. China, yan ang harangin nyo. Diba? Yan ang banggain nyo yung barko nila. Ewan ko lang kung hindi kayo magkanta pera-peraso dyan. Tingnan mo, ang daming daming missile, talagang pang pang combat. 6M surface-to-air missiles, RIM 146 surface-to-air missiles, RIM 171A standard ARAM. Pag yung mga missile na yan tumagos sa mga katawan ng barko at ng helicopter nyo, ewan ko lang kung di kayo maging abo dyan. RIM 161 anti-ballistic missiles, RIM 162 SMM quad pack, BGM 109 Tomahawk cross missiles, at RAM 1... Diba? Tank build. Tank build, 39 vertical lance Astro. At sa torpedoes naman ay mayroon itong dalawang Mark 32 triple torpedoes na mayroong Mark 46, Mark 50 at Mark 54 lightweight torpedo. Putak ng putak ang China sa tuwing may mga Yan ang sinasabi ko. Putak lang kayo ng putak pagka US yung Pinakitaan kayo ng bicep, parang nag-flex lang ng ganun parang nag-flex lang ng ganyan tiklop kayo, di ba?
talaga ang mga barkong pangdigma ng ibang bansa sa pagitan ng China at Taiwan. Pero hanggang putak na lang palagi ang China at takot namang gumawa ng mga hakbang laban sa mga barkong pangdigma ng ibang Yun ang sinasabi ko. Di ba? Takot kayo. bansa. Uy, si Ninong Rayo. Alright, so yun lang guys dun sa reaction video na yun. So nakakagigil kasi yung ginagawa ng China sa ating ngayon eh. So again, credits kay John Reps. Then like and subscribe sa YouTube channel para makabili na ako ng bagong ilaw at saka ng webcam. Hindi yung cellphone lang ginagamit ko. So mag-comment kayo sa baba. Pag-usapan natin itong ginagawa ng China sa atin. Alright, so bye for now. Bye-bye.